Mabigat ang inyong mga paratang, Ate Marisa. Sabi nyo may bisyo, sabi nyo may karelasyong bakla, di umano. Paano po ninyo mapapatunayan yun? Kasi po, hindi na po siya nagbabayad sa akin. Kaya nasasabi ko po na may bisyo po siya. Nakita po ba ninyo? Sabi po sa amin, babayad. Mga sabi-sabi po sa amin. Mahirap naman po para mag-usga tayo kaagad. May ebidensya po ba kayo na nagpapatunay na si James ay nagbibisyo? Bakit po ninyo sinasabing may bisyo si James? Wala naman po kayong katibayan. Kasi minsan nakikita ko po ng mga bakla na may kasakasamang bakla. Kaya yun. Hindi naman po ibig sabihin na pag may kasamang bakla, may bisyo o may relasyon na. Yun ang balita po doon. Siguro mas maganda para mas maunawaan natin kung yung mga ilang katanungan tungkol sa pagninegosyo. Kasama natin ngayon si Mr. Francis Kong. Sir Francis, unang katanungan, kasi base sa naging kwento nila, lumalabas na si Ate Gina po, siya po yung, tama po ba ako, lumalabas na parang financier? Yes. Opo. Financier Tapos siya. po, si Litz lumalabas, industrial Parang industrial partner. partner. Siya. Oo. Paano po ba yun? Ano po bang ibig sabihin pagka siya ang financier at siya ang industrial partner? Ang ibig sabihin niya, siya may pera, yung isa naman may talento. Opo. So kadalasan sa negosyo, ganito yun may partner na may karunungan pero kulang sa pera. Meron naman may mga partner naman na sobra sa pera pero wala naman siyang skill. Oo. So gusto nila mag-partnership, hindi ba? Opo. So yung isa, ang contribution niya ay pera, yung isa naman ay kanyang galing. So partner sila. Pero depende sa usapan nila, pwedeng 50-50. Oho. Pero kadalasan sa aking experience sa negosyo, yung taong nag-finance ay mas malaki dapat na kinikita kaysa yung taong nag-ooperate ng negosyo. So dapat po, Kadalasan, parang kadalasan, kadalasan. 60-40, parang Yes, gano'n. pwedeng 60-40, pwedeng 70-30. Kasi depende sa kanilang usapan Ngayon, kung ang extend ng kanyang karunungan, yun yung nagbibigay buhay dun sa negosyong yan, Opo. pwede naman siya mag-demand. Depende sa usapan nilang dalawa. Oo. So yung kanyang ininvest po, ayun po ba, makukuha pa? O ito na naman ay isang sabi nga ng iba dyan, charge! Charge to experience! Parang Oo. gano'n. Kadalasan kasi ganito yan. Sa negosyo, meron kaming usapan, no? Itong taong to may pera pero walang experience. Apo. Ang kamit naman niya, itong taong to may experience, walang pera. Oho. Pag nagsama yan, yung taong may experience, yun yung madadala niya yung pera. Yung taong may pera, walang experience na lang ang nasa kanya. Kumbaga nga sa termino ng ating mga kaibigang mga Becky, ang ending, nga. Naku, maraming salamat po sa magandang paliwanag na yon, Mr. Francis Kong. Naku, attorney, eto na, binanggit, walang kasulatan, wala na namang kontrata, walang pirmahan. Pwede bang kasuhan ni Gina itong si Litz para mahabol? Sa ating batas po kahit oral contract ay pwede. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, marami pong tao sa buong mundo ang nag-uusap lang walang papel. Pero kontrata po yun. Gaya sa ating civil code, nasusulat sa Article 22, hindi pwedeng ma-unjustly enrich ang sino man at the expense of another. Yung solusyo indebity. Kailangan pa rin ay maunawan ng dalawa, meron silang contract, partnership. Dahil sa Article 1767 ng New Civil Code, sila ay nagsama pera sa kakanyang industry. Pinagsama. Ang intensyon lang maghati sa kita. 60-40. So hanggang nariyan yung usapan na yan, kontrata yan, na dapat manaig at maging batas sa pagitan nilang dalawa. Sa nakikita ko rito, Litz, meron kang obligasyon na i-account lahat ang kinita ng negosyo na yan dito kay Aling Gina. At kung kayo hindi na magkasundo, maghati ng ayos, magsuklian kayo para maging maayos. Napakasimple lang nito. Nakikita ko na may pagdududa ka, Gina, sa kanya. At ito naman si Litz, inaangkin na niya ang negosyo kung siya ang namahala. Hindi pwede yon. Ang isang tagapamahala ng isang negosyo o salapi ay hindi pwedeng mag-angkin ng bagay na hindi sa kanya. Nako, maraming salamat, Attorney Acosta. B2, siguro oras na para ipasok mo ang taong sinisisi at sinasabing may kasalanan. Magpaliwanag ka na nga kay Ate Gina, kay Mama Gina mo, at kay Kuya Litz kung ano ba talaga ang nangyari at kung anong damdamin mo. James Morales, pasok! Freeze!
Marisa. James, ang tanong. Okay, sandali lang. Ang tanong, James, saan mo dinala ang pera? Pinanggigimik ko po. Ha? Pinanggigimik ko po yung pera. Ikaw naglustay ng pera. So, pinanggimik mo kasama sino? Siya po. Sino? Hindi ko kasali yan. My girlfriend yan. O, bakit nagrireklamo? Si Kuya Litz na nawala ang pera, siya pala kasama sa gimmick. Alamin nga natin mamaya kay James kung talaga ka bang si Litz lang o baka naman may iba pang kasama. Diyan lang kayo mga kapatid. Ito ang kasama nyo lagi sa hapon, ang... Hindi kaya parang lumalabas? Nabuhay milyonaryo pa. Parang, ngayong araw na to, may pera ko, kakain ako sa mga mamahaling restaurant, wala naman si mama, hindi naman yun monitor, o tapos tawagan ko ang barkada ko, blow out ko silang lahat. Hindi kaya. Hi, Chang Abi! Natutong matutong ako sa TV kapag face-to-face na ang palabas. Kumbaga sa ulam, ang FMF, kompletos regalos. May drama, may action, may comedy pa. Sobrang wow sa TV. And dami-dami namin natutunan bawat episode. Ay nga pala sa mga friends namin! Miss Amy Perez would like to thank the following. Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following. Dr. Manny and Paikalaya, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following. AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance, your business and fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Dak Sarap.